Hindi ko po maibibigay yung eksaktong araw pero meron po siyang balak na pumunta. Naka-schedule po yan. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na siguraduhin ang kapakanan ng mga pasyente sa mga ospital na naapektuhan ng lindol kahapon sa Mindanao. Sa isinagawang situation briefing kaninang umaga sa Malacanang, binigyan diin ng Pangulo na dapat unahing bisitahin ang mga ospital at maghanap ng mga lugar kung saan ligtas ang mga pasyente mula sa epekto ng lindol. Partikular na inutusan ng Pangulo ang DOH sa pangunguna ni Secretary Ted Herbosa at ang DPWH sa pangunguna ni Secretary Vince Dizon na magsagawa ng assessment sa lalong madaling panahon. Inutusan din ng Pangulo ang Department of Energy sa pangunguna ni Secretary Sharon Garin na bigyang prioridad ang supply ng kuryente sa mga pagamutan. Ayon sa Pangulo, higit na nangangailangan ng agarang atensyon ang mga pasyente sa mga lugar na niyanig ng malakas na lindol. Nakausap din ni Pangulong Marcos Jr. via Zoom si General Santos City Mayor Lorely Pacquiao kung saan ipinabatid niya sa Pangulo ang mga pangangailangan ng lungsod. Ayon sa Pangulo, gagawin ng pamahalaan ang lahat na makakaya nito upang maibigay ang kaukulang tulong sa mga apektadong komunidad. Sa report ng DSWD sa pangunguna ni Secretary Rex Gatchalian, binigyan diin ng ahensya na natutugunan ang mga pangangailangan sa mga lugar na tinamaan ng lindol. Katuwang ng DSWD ang Philippine Air Force at Coast Guard sa pag-airlift ng mga ayuda sa mga lugar na hindi madaanan ng mga sasakyan. Ang DOH naman ay namahagi na rin ng mga sapat na tulong medikal sa mga biktima ng lindol. Ang DepEd sa pangunguna ni Secretary Sonny Angara ay nakikipag-ugnayan na rin sa lokal na pamahalaan upang masigurong ligtas ang mga kabataan sa mga paaralan. Binigyan diin naman ni DICT Secretary Henry Aguda na stable ang connectivity sa affected areas. Sa report ng DOE, kinumpirma ng ahensya na nakabalik na ang supply ng kuryente sa maraming lugar sa Mindanao. Inaasahan naman ng DPWH ang pagbubukas ng mga kalsadang naapektuhan ng lindol, habang ang Bukana Bridge sa Davao City ay nanatiling ligtas upang madaanan ng mga magpapaabot ng tulong. Bago matapos ang situation briefing, pinuri ng Pangulo ang lahat ng ahensya sa mabilis na aksyon para sa taong bayan. Pero paalala ng Pangulo, kailangang ipagpatuloy ang paghahanda ng pamahalaan. Laging isipin ang mga biktima ng mga sakuna at gawing motivation sa kanilang pagsisilbi sa bayan ang mga taong walang matulugan at walang makain sa mga oras ng sakuna. At maaari po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. Unang tanong mula kay Cathy Valente, The Manila Times. Yes, good morning, Yusek. Yusek, tanong lang namin kung may plano ba ang Pangulo to visit yung mga affected areas doon sa Mindanao? Meron po. Meron po. Hindi ko po maibibigay yung eksaktong araw pero meron po siyang balak na pumunta. Naka-schedule po yan.